Hello po sa lahat ng mga nakikinig. Ako nga pala si Margot. Mula noon ay hindi na kami magkasundo ng mga magulang ko. May kakambal po ako pero ramdam na ramdam ko na mas mahal nila ang kakambal ko. Kaya nang mag-18 ako ay napagdesisyonan kong umalis ng bahay. At sa pagbabalik ko ay hindi ko aakalain na magbabago ang tahimik kong buhay. Nagising si Margot nang may mahinang tumapik sa kanyang balikat. Hello ma'am, nakaland na po tayo. Ngumiti si Margot sa flight attendant at nagpasalamat. Buwaba na siya ng eroplano at nang makalabas ng airport ay napatingin siya sa paligid. Hindi niya inaasahan na babalik siya sa lugar na to. Pagkatapos ng mag-18 noon ay umalis na siya sa kanilang bahay. Hindi na kasi niya nakayanan pa ang kalupitan ng ina niya. Kaya naman, nagpatulong siya sa kanyang tita at sumama sa States. Doon ay nag-working student siya para makapagtapos ng pag-aaral. Nalaman na lang din niya sa kanyang tita na tuluyan na nga siyang itinakwil ng ina. Sinasabi na lang nito sa mga tao na si Amber na lang ang anak nila. Napatawa na lang nang mapakla si Margot. Matagal na ring gusto ng kanyang ina na si Amber na lang ang anak niya. Siguro nga, noong umalis siya ay sobrang saya ng kanyang ina at baka nga nag-celebrate pa. Pero kahit na magkalayo sila ng kanyang kakambal, ay may komunikasyon pa rin sila. Nalaman na lang din niya mula kay Amber na pinakasal ito sa lalaking hindi nito mahal at may isa na itong anak. Siguro nga kapag hindi siya lumayas ay baka siya ang pinakasal sa lalaking iyon. Ngayon ay bumalik siya sa Pilipinas dahil humihingi ng tulong ang kakambal niya. Tumawag ito noong nakaraan, umiiyak at humihingi ng tulong sa kanya. Nag-check-in siya sa isang hotel at doon na din pinapunta ang kanyang kakambal. Amber! Bulalas ni Margot sa pangalan ng kakambal niya. Kaagad itong yumakap sa kanya habang umiiyak. Kumalas si Margot at sinapo ang mukha ng kakambal. Anong nangyari sa'yo? Napaigik si Amber nang hawakan ni Margot ang pasa na nasa mukha ng kakambal. Who did this to you? Naupo sila sa sofa at doon na nga nagkwento ang kakambal niya. Ang asawa ko, si Timothy. Nagtataka naman si Margot. Hindi ba siya yung lalaking pinakasal sa'yo ni na mommy? Seloso kasi si Timothy. Lahat na lang pinagsasalosan niya. Kahapon nakita ko ang dati kong classmate. Nagkukwentuhan lang naman kami tapos iba nang iniisip niya. Sinasabi niyang nag-cheat daw ako sa kanya kahit hindi naman. Nag-aaway nga kami at ito na nga. Pinagbuhatan niya na ako ng kamay. Naawang nakatingin si Margot sa kanyang kakambal. Palagi ka ba niyang sinasaktan? Umiling si Amber. Ngayon lang naman, pero hindi ko na kaya ang pagiging seloso niya. Margot, nakakasakal na. Gusto ko na munang lumayo at makahinga pansamantala. Nagtataka si Margot. Hinawakan ni Amber ang kamay niya. Tulungan mo ako, Margot. Pwede ka bang magpanggap na ako? Nagulat si Margot. Kaya siya umuwi ng Pilipinas ay para tulungan ang kakambal. Pero hindi niya inaasahan na ganitong tulong pala ang hihingiin niya. Ako? Magpapanggap na ikaw? Tumango naman si Amber bilang sagot. Napakunot noo si Margot. Pero bakit? Hindi ba ang tamang solusyon sa problema mo ay magkipaghiwalay ka na sa lalaking yun? Hindi mo naiintindihan ang sitwasyon, Margot. Then ipaintindi mo sa akin, Amber. Kailangan ko rin maintindihan. Dahil hindi lang tayo basta-bastang magkapatid. Magkakambal tayo. Sabay tayong nabuo at nabuhay sa mundong to. Hinawakan ni Margot ang magkabilang balikat ni Amber. Tell me everything, Twinnie. Mas lalong naiyak si Amber dahil sa tinawag sa kanya ni Margot. Kahit na ilang taon na silang hindi nagkakasama, ay hindi pa rin nagbabago ang pagiging magkakambal nila. Huminga ng malalim si Amber. Hindi papayag si Mommy.
Lalo na at ang kumpanya ni Timothy ang tumutulong sa kumpanya ni Daddy. Hindi naman lingid sa kaalaman mo na muntik na tayong mabankrupt noon. Ang pamilya at si Timothy ang tumulong sa pamilya natin para hindi mangyari yun. Hinawakan ni Amber ang kamay ni Margot. Ayoko ring masira ang pamilya ko, Margot. Alam mo naman na may anak ako. Ayoko mawasak ang pamilya namin. Kaya ang naisip kong solusyon ay lumayo na muna. Kailangan ko lang huminga. Pinisil ni Amber ang kamay ni Margot. Please, Twinnie. Ngayon lang naman ako humingi ng tulong sa'yo eh. Tulungan mo ako. Kung kailangan kong lumuhod, gagawin ko. Luluhod na sana si Amber, pero kaagad siyang pinigilan ni Margot. Don't do that, Amber. Napatingin si Margot sa kanyang kakambal na umiiyak habang nagmamakaawa na nakatingin sa kanya. Simula noon hanggang ngayon ay hindi humingi ng tulong sa kanya. Noong magkasama pa sila, ay si Amber palagi ang tumutulong sa kanya, lalo na kapag pinagagalitan siya ng kanilang mommy. Hanggang kailan? Isang buwan? Isang buwan? Ganon katagal? Bigyan mo lang ako ng isang buwan para makahinga at makapag-isip ng maayos. Kung pwede rin sana, paamuhin mo si Timothy para pagbalik ko hindi na siya galit sa akin. Napasapu na lang sa noo si Margot at napabuntong hininga. Papayag na ako na magpanggap na ikaw. Pero hindi ko mapapangako sa'yo na masusuyo ko ang lalaking yon. Gusto ko man maging maayos kayo, ay galit ako sa kanya. Dahil sa ginawa niya sa'yo. Kahit pa sabihin niyang dahil lang sa selos, ay wala pa rin siyang karapatan na saktan ka. Salamat, Margot. Maraming salamat, Margot. Balang araw, makakabawi din ako sa'yo. Nakatingin si Margot sa malaking bahay. Sa buong buhay niya ay ngayon lang siya kinabahan. Kinabahan din naman siya noong naglaya siya sa kanilang bahay at pumunta sa ibang bansa. Pero iba ang kaba niya ngayon. Kukunin niya ang personality ng kakambal niya at magpapanggap siya. Okay lang sana kung magpapanggap siya bilang anak o ano. Pero ang magpanggap siya bilang asawa ng isang lalaki na hindi niya kilala, ayos lang naman kung magpanggap siya bilang ina ng pamangkin niya. Pero iba pa rin ang sa lalaki. Sa totoo lang, ay ngayon lang niya naisip kung ano ang pumasok sa isip niya at pumayag siya na magpanggap bilang asawa nito. Huminga na lang siya ng malalim at pumasok na sa bahay. Good morning, Mama Amber. Bati ng guard kay Margot. Ngumiti lang siya at tuloy-tuloy na pumasok. Nang makapasok, ay nakita niya ang isang yaya na may hawak na batang babae. Kilala niya ang batang ito. Ito ang pamangkin niya, ang anak ng kakambal niya, si Tyler. Nakikita niya lang ito noon sa picture, pero ngayon ay nakita niya na talaga sa personal. Ngumiti si Margot. Tyler, baby! Lumapit si Margot sa bata para sana yakapin ito dahil ito ang unang beses na nakita niya ang pamangkin niya, ang nag-iisa niyang pamangkin. Nagulat siya nang biglang magtago ang bata sa likod ng yaya. Napatingin siya sa yaya na naiilang naman na nakatingin sa kanya. Pasensya na po, ma'am. Natatakot po kasi sa inyo si Tyler. Napakunot noo si Margot. What? Natatakot ang anak sa kanyang sariling ina? What? Bakit naman siya matatakot sa akin? Napalabi ang yaya na tila ayaw magsalita. Napataas ang noo ni Margot at napakross arm. Speak! Natakot naman ang yaya, dahilan para magsalita ito. Noong nakaraan po kasi, ay pinalo niyo siya dahil nabasag niya ang mamahalin niyong vase. Nagulat naman si Margot at napaturo sa kanyang sarili. Pinalo ko siya? Halos magkadikit na ang dalawang kilay ni Margot. Napatingin siya sa bata at nakikita niya talaga sa mukha nito na natatakot talaga sa kanya. Aalis na po muna kami ni Taylor, ma'am. Aalis na sana ang yaya pero pinigilan niya.
Sandali lang. Gusto kong makausap si Tyler. Pumuntay si Margot sa bata. Tyler, baby. Kausapin mo muna si Mommy. Mas lalong humigpit ang yakap ng bata sa yaya nito. Hindi maisip ni Margot kung ano talaga ang ginawa ni Amber, dahilan para matakot sa kanya ang bata. Hinawakan niya ang kamay nito, pero biglang umiyak ng malakas ang bata, dahilan para magulat siya. What's happening here? Napalingon si Margot sa likod niya at nakita niya ang gwapong lalaki na nakasuit. Mabilis itong lumapit sa kanila. Tinulak siya ng lalaki, dahilan para mapaupo siya. Kinarga naman nito ang bata. What did you do, Amber? Sinasaktan mo na naman ba ang anak ko? Nakakunot ang noo ni Margot na tumayo. Wala akong ginagawang masama, Timothy. Gusto ko lang naman makausap ang bata para humingi ng tawad sa nagawa ko. Natawa ng mapakla ang lalaki, dahilan para mainis si Margot. What? Ikaw? Hihingi ng sorry sa anak ko? Anong nakakain mo? At humihingi ka ng tawad? Never in your life na humingi ka ng sorry sa anak ko at sa akin. Magsasalita pa sana si Margot nang talikuran siya ng lalaki habang karga-karga ang bata. Umakyat na ito sa second floor at sumunod naman ang yaya ng babae. What the hell is happening? Hindi alam ni Margot kung ano ang nangyayari. Ano ba ang ginawa ng kanyang kakambal dahilan para matakot na lang ng ganoon ang anak nito? Kilala niya si Amber na mahaba ang pasensya. Pero bakit dahil lang sa vase ay pinalo niya na ang bata? Kinuha niya ang cellphone at tinawagan ang kakambal pero napakunot siya ng noo nang hindi niya ito makontak. Sino na naman ang tinatawagan mo? Bahagyang nagulat si Margot at hindi niya namalayan na nakababa na pala ang lalaki at nasa likod na niya. Natawa ng mapakla si Margot. Bakit pakiramdam ko? Bakit ikaw pa tong may ganang magalit sa akin? Gayong ikaw naman tong may kasalanan sa akin. At ano naman ang naging kasalanan ko sa'yo? Pinamewangan ni Margot ang lalaki. Pagkatapos mo akong saktan nung nakaraan dahil sa pagiging seloso mo? Damn you! Nagulat si Margot nang takpan ni Timothy ang bibig niya. Huwag na huwag ka magmumura. Lalo na kung nasa harap ka ng bata. Naiinis na winasik ni Margot ang kamay ng lalaki. Hindi ko naman talaga gagawin yon, lalo na at bata yon. Pero kapag ikaw ang kaharap ko, mumurahin talaga kita, lalo na sa ginawa mo sa akin. Mas lalong naiinis si Margot dahil sa nangiinsultong tawa ni Timothy. Wala akong ginawa sa'yo, Amber. For your information, ay hindi ako nagselos kaya nag-away tayo. Napakunot noo si Margot. Nag-away tayo dahil nakita kong pinapalo mo si Tyler. At ano? Dahil lang sa mamahalin mong vase. Kaya kong bumili ng 10 vase, Amber. Biglang hinawakan ni Timothy ang braso niya. Alam kong hindi mo ako mahal, pero wala kang karapatan na saktan ng anak ko. Next time na makita kitang sinasaktan ng anak ko, ay baka magsisi ka, Amber. Umalis na rin ang lalaki at naiwan si Margot na tulala at litong-lito. May mga ganap siyang hindi niya alam at kailangan niya itong malaman. Pumunta siya sa kwarto ni Taylor at nakita niyang nakikipaglaro ito sa yaya. Hindi napansin ng bata na nasa may pinto siya dahil nakatalikod ito sa kanya. Napatingin siya sa sulok ng kwarto at nakita ang CCTV. Nanliit ang mga mata niya. Alam niyang ang CCTV ang magiging sagot sa kanyang tanong. Sa isang guest room natutulog si Margot. Wala siyang plano na magpanggap na asawa ng lalaki at wala siyang planong matulog sa kwarto ng mag-asawa. Nakaharap na siya ngayon sa laptop at tinitignan ang record ng CCTV at doon nakita niya ang ilang pananakit ni Amber sa bata. Kumakabog ng mabilis ang puso niya nang makita kung papaanong paluin ni Amber ang sarili niyang anak. Napatakip siya ng bibig.
Kinuha niya ang cellphone at sinubukan na naman niyang tawagan si Amber, pero kagaya kanina ay hindi pa rin niya ito makontak. Nag-text na lang siya kay Amber. Tawagan mo ako, Amber. Kailangan nating mag-usap. May kumatok sa pinto, kaya agad sinara ni Margot ang laptop. Nakita niya si Timothy. Anong ginagawa mo rito? Napatitig si Timothy kay Margot, dahilan para magtaka siya. Napabuntong hininga ang lalaki. What's wrong with you, Amber? Hindi ka naman ganyan noon. Kung galit ka sa akin, ay sa akin ka magalit. But please, huwag mo namang idamay si Taylor. Labas siya sa kung anong meron tayo. Alam mo naman na mahal ka ng anak natin. Why can't you love him? Anak mo rin naman siya. Napabuntong hininga si Timothy. All these years, I'm still hoping na magbabago ka at matatanggap mo rin kami ng anak mo. Kumain ka na. Kung ayaw mo makisabay sa akin, ay magpapahatid na lang ako ng pagkain kay Manang Betty. Hindi pa rin nagsalita si Margot. Tumitig na muna si Timothy sa kanya bago nito sinara ang pinto. Napabuga ng malakas na hangin si Margot. Hindi niya napansin na nahigit na pala niya ang hininga niya. Sa mga pinagsasabi ng lalaki ay mas lalo siyang nalilito sa nangyayari. Bakit pakiramdam niya ay nagsisinungaling sa kanya ang kakambal? Ang sabi nito ay masungit ang asawa nito. Seloso, palaging galit, at palagi siyang inaaway. Pero bakit iba ang nakikita niya ngayon? The way na magsalita ang lalaki ay kalmado. Maliban na lang kanina na inakala nito na kung ano ang gagawin niya sa bata. Pakiramdam niya ay niloloko siya ng kakambal at kailangan niyang malaman ang totoo. Kinabukasan ay maagang nagising si Margot at ipinagluto ang mag-ama, lalo na ang bata. Gusto niyang maging close sa kanyang pamangkin. Ayaw niyang habang nandito siya ay galit sa kanya ang bata, sa bagay na hindi naman siya ang may gawa. Nagulat si Manang Betty nang makita si Margot. Amber, iha! Anong ginagawa niyo dito ng ganito kaaga? Gulat ang matanda dahil ito ang unang beses na nakita niya ang babae na nasa kusina ito. Sa ilang taon na kinasal ito kay Timothy, ay ngayon lang ito nakapasok sa kusina. Ngumiti si Margot. Hindi siya sanay na tinatawag siyang Amber, pero kailangan niyang masanay dahil nandito siya bilang si Amber at hindi bilang si Margot. Good morning, Manang Betty. Alam na rin niya ang pangalan ng mga tao sa bahay dahil pinakilala ito ni Amber sa picture bago siya pumunta rito. Ipagluluto ko kasi ang mag-ama ko, lalo na si Taylor. Napabuntong hininga si Margot. Maling-mali po kasi ang ginawa ko sa kanya at gusto kong bumawi. Wala naman po kayong lagnat, iha? Ano? Po? Ay, pasensya na, iha. Ngayon lang kasi ikaw pumasok sa kusina at ngayon mo lang ipinagluluto ang mag-ama mo. Talaga po? Nagtataka si Margot dahil pareho sila ni Amber na mahilig magluto. I mean, gusto ko lang po talagang bumawi. Gusto mo bang tulungan na kita? Diyan na lang po muna kayo at magpahinga. Ako na po ang bahala rito. Nagsimula na ring magluto si Margot. Nagluto rin siya ng pancake na pinamukha niyang panda. Nilagyan din niya ito ng mga palamuti. Tikman niyo po, Manang. Tinikman naman ng matanda ang pagkain at nagulat. Masarap, iha. Hindi ko alam na magaling at masarap ka pala magluto. Hindi naman sa ganun, Manang. Noon pa po talaga ay mahilig na ako magluto. At mas natuto ako nung tumira ako mag-isa. Tumira ng mag-isa? What do you mean by that? Biglang natigilan si Margot nang marinig ang boses ni Timothy na nasa hamba pala ng pintuan. Mas lalo siyang natigilan nang maisip niya ang pinagkukwento niya. Hindi pala iyon ang buhay ni Amber. Buhay iyon ng isang Margot.
Ang ibig kong sabihin ay mag-isa. Nag-iisa lang akong anak. Alam mo naman na wala akong kapatid kaya naman naging libangan ko na ang pagluluto. Kinabahan si Margot nang tinitigan siya ng lalaki. Pilit siyang ngumiti. Bakit ang aga mo atang nagising? Napailing si Timothy. Maaga ako dahil may meeting ako. Hindi ka rito mag-aalmusal? Magdala ka na lang din ng ulam at kanin. Luto na rin naman to eh. Kumuha ng Tupperware si Margot. No need, Amber. Magpapadeliver na lang ako. I insist, Tim. Nagulat si Timothy sa tinawag sa kanya ng babae. Ngayon lang kasi siya nito tinawag na Tim. Buong pangalan niya kasi ang tinatawag nito sa kanya. Napabuntong hininga si Margot. Narealize ko na tama ang mga sinabi mo kagabi at gusto kong bumawi, lalo na kay Taylor. Kaya sana naman pagbigyan mo ko. Napatitig si Timothy sa asawa niya. Pakiramdam niya ay hindi ito ang asawa niya. Pero imposible dahil ang mukha nito ay si Amber naman. Siguro ay nagbago na talaga ang babae. At sana lang ay magtuloy-tuloy na ito. Hindi rin naman niya ginusto ang marriage na ito. Pero nangyari na ito. At gusto niyang bigyan ng isang buong pamilya ang kanilang anak. Kumain ka kapag nagutom ka ha, okay? Huwag kang magpapagutom. Ibinigay ni Margot ang thermal bag kung saan niya nilagay ang mga pagkain. Maliit na ngumiti si Timothy sa kanya. Thank you. Ngumiti naman si Margot at kumaway pa sa lalaki. Natutuwa naman si Manang Betty habang nakatingin sa mag-asawa. Pati siya ay naninibago sa pinagkikilos ng babae. Pero natutuwa siya kung talagang natauhan na ito at handa niya nang tanggapin ang kanyang pamilya. Good morning, sweetheart. Ipinagluto kita ng pancake. Sabi ni Margot nang dumating na ang bata sa hapagkainan. Pumantay siya rito. Ngunit agad namang nagtago ang bata sa likod ng kanyang yaya. Sweetheart, huwag ka namang matakot kay mommy. I know I did was wrong. It was really, really wrong. Dapat hindi kita sinaktan. Dahil lang doon, at I swear to my life. Itinaas pa ni Margot ang kanang kamay niya na tila nangangako. Na hinding-hindi na kita sasaktan. Kahit na anong mangyari, ay hindi na kita sasaktan at hindi na ako magagalit pa sa'yo. Can you forgive me? And give mommy a chance? Sumilip ang bata mula sa likod ng yaya nito. Ma'am, huwag na po muna nating pilitin ang bata. Baka po kasi na-trauma po siya sa pagpalo niyo sa kanya. Tama din naman ang babae. Bata pa ang bata at mabilis masaktan. Hindi niya kasi lubos maisip kung ano ang pumasok sa utak ng kanyang kakambal at sinaktan niya ang anak nito. Ngumiti si Margot. Okay, sweetheart. Hindi na kita pipilitin na kausapin si mommy. But I hope, someday, mapatawad mo ako at kausapin. Sige na, kumain na tayo. Tumayo na si Margot at naupo sa kanyang pwesto, habang kaharap naman niya si Taylor at sa tabi nito ang yaya. Niluto ko yan just for you. Tinitigan naman ng bata ang nilutong pancake ni Margot para dito. Hiniwa na rin ito ng yaya at sinubo sa bata. What do you think, sweetheart? Masarap ba? Hindi sumagot ang bata, dahilan para madismaya si Margot ng kaunti. Pero hindi siya titigil. Hindi siya mapapagod suyuin ang bata. Gusto niya rin kasi na kapag natapos na ang pagpapanggap niya, ay makilala siya ng bata bilang tita nito. Gusto niyang mapalapit sa pamangkin niya, lalo na at ilang taon niya itong hindi nakasama, at sa mga picture niya lang ito nakikita. Nasa veranda si Margot habang nakatingin sa bata na naglalaro sa swing kasama ang yaya nito. Naguguluhan na siya sa mga nangyayari. Habang tumatagal kasi siya sa bahay na ito,
ay mas lalo siyang maraming nalalaman. Gusto niyang kausapin ang mga katulong para sana magtanong, pero alam niyang magdududa ang mga ito sa kanya. Pero may mga naririnig siyang bulong-bulungan. Marami kasi ang nagtataka sa inaasta niya, na dati raw siyang mainitin ang ulo, galit, pero ngayon ay mahinahon at mabait. Hindi niya alam kung ang kakambal pa ba niya na si Amber ang pinag-uusapan ng mga ito. Ibang-iba kasi ang mga naririnig niya tungkol sa kakambal niya at sa pagkakakilala niya kay Amber. Pakiramdam niya ay ibang Amber ang pinag-uusapan ng mga ito. Biglang napatingin si Taylor sa kanya, kaya agad nang ngumiti si Margot. Imbis na ngumiti pabalik sa kanya ang bata, ay kaagad itong nag-iwas ng tingin sa kanya. Napabuntong hininga na lang siya. Isang linggo niya nang sinusuyo ang bata, pero hanggang ngayon ay ilag pa rin ito sa kanya. Si Timothy naman ay hindi pa rin sila gaanong ka-close, pero sinusubukan niya pa ring ayusin ang relasyon ng lalaki at ng kakambal niya. Gusto niya na sa pagbabalik nito ay maayos na ang kanilang relasyon sa mag-ama nito. Ilang linggo ka na raw hindi lumalabas ng bahay. Sabi naman ng Betty. Napatingin si Margot kay Timothy. Oh, nakauwi ka na pala. Maliit na ngumiti si Margot. Ayaw ko munang lumabas. Baka mamaya magselos ka na naman. At kung ano na naman ang iisipin mo. At aawagin mo na naman ako. You know what, Amber? Minsan iniisip ko na hindi na ikaw ang asawa ko. Biglang natigilan si Margot at napaiwas ng tingin sa lalaki. Nagiging mabait ka na sa amin ni Taylor. Hindi ba ako naging mabait sa inyo? Malungkot na ngumiti si Timothy kay Margot. I'm not sure. Palagi ka kasing masungit. Mas gusto mong umalis ng bahay kaya sa makasama si Taylor. Madali ka ring magalit. Kaunting ingay lang ni Taylor ay nagagalit ka na. Biglang naawa si Margot para sa kanyang pamangkin. Hindi niya inaasahan na ganoon pala ang sinapit ng bata sa kanyang kakambal. Kaya hindi mo masisisi si Taylor. Nasa kabila ng lahat ng pinapakita mo sa kanyang kabutihan, ay hindi pa rin siya napapalapit sa'yo. Ngayon ay nakatingin na si Timothy sa bata. Ngumiti si Margot. Hindi naman ako napapagod na suyuin siya eh. Hindi rin ako susuko hanggat sa hindi niya ako pinapansin. Tumingin si Margot kay Timothy. Masaya na ako na kahit papaano, napatawad mo na ako sa nagawa ko. Tumitig si Timothy kay Margot. Sigurado na ba talaga ito, Amber? O baka naman umaasa lang ako sa wala? Hinawakan ni Margot ang kamay ni Timothy. Sigurado ako, Tim. Sigurado na si Margot na gagawin niya ang lahat para maging maayos ang relasyon ni Amber sa mag-ama nito. Para sa pagbabalik nito ay maayos na ang lahat at magiging masaya na ito kasama ang kanyang mag-ama. Lalo na at isa naman to sa hiniling ng kakambal niya. Tim. Bulalas ni Timothy sa tinawag ni Margot sa kanya. Napapansin ko na tinatawag mo akong Tim. Napakamot ng batok si Margot. Yun na sana yung itatawag ko sa'yo eh. Ayaw mo ba? No. Gusto ko nga eh. Nagkangitian ang dalawa. Ngayon na naging okay na sila ng lalaki, ay si Taylor na lang ang problema niya. Alam naman niya at nararamdaman niya na hindi magtatagal ay lalambot din ang puso ng bata sa kanya. Nakangiti si Margot na pumasok sa opisina ni Timothy. Hello, miss? Nariyan ba si Timothy? Nagulat naman ang babae nang makita si Margot. Minsan lang kasing sumulpot ang babae sa opisina at minsan ay nag-aaway pa ang dalawa. Kinakabahan man ay nagtataka siya dahil nakangiti ang babae. Usually kasi ay nakasimangot ito sa tuwing pumupunta ito sa opisina. Nasa meeting pa po, Mrs. Jones. Gusto niyo po bang ipaalam ko sa kanya na nandito kayo?
Ngumiti naman si Margot. No need na. Hihintayin ko na lang siya sa opisina niya. Is that okay? Wala sa sariling tumango ang babae. Thank you. Pumasok na rin si Margot sa opisina. Napakurot na lang sariling pisngi ang babae. Nananaginip ba ako? Talaga bang si Mrs. Jones yung dumaan kanina? Napapailing na lang ang babae. Nalilipasan na yata siya ng gutom. Nang makapasok na si Margot sa opisina ni Timothy, ay nilagay niya ang thermal bag na dala niya at lumapit sa mesa ng lalaki. May 3 picture frame doon. Ang isa ay picture ni Timothy, ang isa ay si Taylor, at ang isa naman ay family picture nila ni Amber. Kinuha niya ang family picture. Seryosong nakatingin sa kamera sina Timothy at Amber, habang matamis naman ang ngiti ni Taylor. Mabait naman ang lalaki, kaya hindi maintindihan ni Margot kung bakit hindi ito magawang mahalin ng kakambal niya. Napabuntong hininga na lang siya at napailing. Sa bagay, hindi naman matuturuan ang puso. Nagtataka lang siya dahil ang sabi ng kakambal niya sa kanya ay ayaw nitong masira ang pamilya nito. Pero bakit parang kabaligtaran naman ang ginagawa at pinapakita nito sa mag-ama nito? Ibinabanan niya ang picture frame at tamang-tama naman dahil dumating na si Timothy. Nagtaka ang lalaki. Anong ginagawa mo rito? Imbes na sagutin iyon ni Margot, ay nagtanong din siya. Kumain ka na ba? Umiling naman si Timothy. Hindi ba? Kakatapos lang ng meeting namin. Napangiti naman si Margot at pumunta sa mesa kung saan niya nilagay ang thermal bag. Dinalhan kita ng pagkain. Inayos na ni Margot ang mga pagkain. Halika na, ako mismo ang nagluto nito. Naupo na si Timothy at napatingin sa mga ulam. Bakit mo naman ako dinalahan ng pagkain dito? Inosenteng nakatingin si Margot sa lalaki. Bakit? Bawal ko bang dalahan ng pagkain ng asawa ko? Ngumiti si Margot, dahilan para matigilan si Timothy. Ito kasi ang unang beses na ngumiti ang babae sa kanya nang hindi pilit. Kain ka na. Kumakabog ng mabilis ang puso ni Timothy. Hindi niya maintindihan kung bakit nakakaramdam siya ng ganito. Masarap ba? Tanong ni Margot nang kumain na ang lalaki. Huh? Natawa na lang si Margot dahil mukhang wala sa realidad ang isip ng asawa. Tinatanong ko kung masarap ba ang niluto ko. Tumango naman si Timothy. Hindi ko alam na masarap ka pala magluto. Nung una kong natikman ang niluto mo nung nakaraan, akala ko hindi ikaw ang nagluto. Marami ka pang hindi alam sa akin, Tim. But don't worry. Ipapakilala ko sa'yo ang totoong ako. Napatulala na lang si Timothy sa kanyang asawa at napailing-iling. Samantala, nakatingin si Margot kay Taylor na naglalaro sa swing ng mag-isa. Bigla itong nahulog kaya mabilis niya itong tinayo. Umiiyak ang bata at nagkaroon ito ng sugat sa tuhod. It's okay, sweetheart. It's okay. Nandito na si Mommy. Hindi pa rin tumigil sa pag-iyak ang bata. Kaya, hinalikan niya ang pisngi nito dahilan para magulat ito. Huwag ka nang umiyak, Nandito na si Mommy at hindi kita pababayaan. Hindi alam ni Margot kung ano ang gagawin dahil mas lalong umiyak ang bata. Nagulat na lang siya nang bigla siya nitong niyakap. Kalaunan ay napangiti na rin siya at niyakap pabalik ang bata. Mukhang senyales na ito na unti-unti na siyang napapalapit sa bata. Nang magamot niya na ito, ay pinatulog niya na ang bata. Dahan-dahan niyang sinara ang pinto at tumingin sa kanyang yaya. Bakit mo iniwan si Taylor kanina sa garden? Papaano kung may masamang nangyari sa kanya? Napayuko naman ang babae. Pasensya na po, ma'am. Kumuha lang naman po kasi ako ng merienda ni Taylor.
Hindi excuse yun para iwan mo si Tyler mag-isa. Sana sinama mo siya kung saan ka nagpunta. Alam mo naman ang bata, di ba? Malikot kaya madali lang masaktan. Papaano na lang kung wala ako doon? Or hindi lang yun yung nangyari sa kanya? Kaya mo bang panindigan ng nangyari sa kanya? Ang ina-expect ni Margot ay hihingi ng sorry sa kanya ang yaya. Pero taas ang sangkilay nitong nakatingin sa kanya. Bakit ba kung umaasta ka ay parang concerned mother ka? Napanganga si Margot dahil dito. Kung paluin mo nga siya ay parang di mo siya anak. Tapos ngayon, nahulog lang siya sa duyan. Ay kung makaasta ka, ay para kang isang huwarang ina. How dare you talk to me that way? Baka nakakalimutan mo kung sino ang kausap mo. Kaya kitang paalisin sa bahay ko. Ngumisi naman ang yaya. Yes, kaya mo nga. Pero ang tanong ay kung papayag kaya si Sir Timothy at pipiliin niya ako. Hindi na nakatiis pa si Margot sa inis na namumuo sa kanya at sinampal ang babae. Yaya ka lang. At kung iniisip mo na makukuha mo ang posisyon ko sa bahay na to at sa buhay ng mag-ama ko, ay hindi mo magagawa. Tandaan mo. Yaya ka lang. Amber! Hindi nagulat si Margot sa biglang pagdating ni Timothy. Mas nagulat siya nang makitang umiiyak ang yaya. Kaagad itong lumapit sa lalaki at kulang na lang ay yumakap ito. Nanliit ang mga mata niya. Ngayon ay nakikita niya na kung ano ang plano nito. May gusto ito kay Timothy. Sir, sinampal ako ni Ma'am Amber. Hinaplos ni Timothy ang balikat ng babae, dahilan para mapatiimbagang si Margot. What are you doing, Amber? Akala ko ba magbabago ka na? Pero ano to? Bakit mo sinampal si Jade? Napakross arm si Margot. Gusto ko siyang umalis. Umiiling habang umiiyak ang babae. Sir, kapag pinalis niyo ako, ay malulungkot si Tyler. Alam niya naman po na maliban sa inyo, ay ako na lang ang kakampi niya sa tuwing inaaway siya ng mami niya. Natawa na lang si Margot. Hindi niya alam na napakagaling pala ang artista ang babae. Pwede na itong bigyan ng award as Best Actress. Pero sorry ito, hindi ito uubra sa kanya, lalo na at nakita na niya ang totoo nitong katauhan. You can't fire her, Amber. Tama si Jade. Malulungkot si Taylor kapag umalis siya. Simula baby pa si Taylor, ay siya na nagbabantay. Kung tutuusin nga ay, mas naging ina pa siya, kesa sa'yo. Napatiimbagang si Margot. Hindi niya alam kung bakit siya nasasaktan, gayong hindi naman siya si Amber. Alam naman niya sa puso at isip niya na hindi siya ang gumawa ng mga iyon. Pero bakit siya nasasaktan? Bakit siya nasasaktan na mas pinipili ni Timothy ang yaya na ito kaysa sa kanya? Gusto niyang magwala, pero pinili niyang kumalma. Taas noo siyang tumingin sa lalaki. Yeah, tama ka naman. Kulang na lang ay sabihin mo wala akong silbi sa bahay na to. Umiling si Timothy. I'm not saying that, Amber. Di mo nga sinasabi pero, yon ang nararamdaman ko. Malungkot na ngumiti si Margot. Yeah, just do whatever you want. Hindi na ako makikialam. Umalis na si Margot. Ilang beses siyang tinawag ni Timothy pero hindi siya nakinig. Nang makapasok siya sa kwarto, ay doon na tumulo ang mga luha niya na kanina pa niya pinipigilan. Damn this! Bakit ako umiiyak? This is not me! Hindi nga umiyak si Margot nang malaman niyang itinakwil siya ng mga magulang niya. Tapos, sa pag-aaway lang nila ni Timothy, ay umiyak na siya. Ano ba ang nangyayari sa kanya? Naiinis siya sa kanyang sarili at mas lalo siyang naiinis sa kanyang kakambal dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin niya ito makontak. Hindi niya alam kung saang lupalop na ito ng mundo ngayon. Mababaliw na siya sa nangyayari ngayon. Tahimik na kumakain sa hapagkainan sina Timothy, Margot, Tyler at ang yaya nito na alam niyang nakangiti sa loob-loob nito dahil nag-aaway sila ng lalaki. Mommy, you okay?
Natigilan si Margot at gulat namang napatingin kay Taylor. Sa 2 linggong pananatili niya sa bahay na ito, ay ngayon lang siya kinausap ng bata. Are you sick po? Kanina pa po kasi kayo hindi kumakain. What a sweet voice. Sa isip ni Margot. No, sweetheart. Okay lang si mommy. Kain ka lang, okay? Maliit man kung ngumiti ang bata, ay masaya na siya dahil kahit papaano ay ngumiti na ito sa kanya. If it's okay po with you, ay gusto ko po ng pancake na niluluto niyo sa akin. Sasagot na sana si Margot nang magsalita ang yaya nito. Bakit, baby? Ayaw mo na ba ng niluluto ni Yaya? Ako ang nagluto nito. Lihim namang umikot ang mga mata ni Margot pero nakita iyon ni Timothy. Gusto niyang pagsabihan ng babae na huwag magisingit sa usapan ng magpamilya pero pinili na lang niyang manahimik dahil baka siya na naman ang magmukhang masama. Gusto ko naman po, Yaya. Pero masarap po kasi ang pancake ni Mommy. At yun na pong paborito ko. Tumingin ang yaya kay Margot dahilan parang isihan niya ito. Ngumiti naman siya na tumingin kay Taylor. If yan ang gusto mo, sweetheart, ay gagawin ko. Mamaya, ipagluluto kita para sa merienda, okay? Nakangiti namang tumango ang bata. Okay po, Mommy. Bumalik na rin ito sa pagkain. Hindi man kumain si Margot ay pakiramdam niya, busog na siya. Sa wakas, kinakausap na rin siya ng bata. Kapag nakuha na niya ang loob ni Taylor, ay pwede na niyang paalisin ang yaya nito. Huminga ng malalim si Timothy. Amber, about last night. Hindi na natapos ni Timothy ang sasabihin nang sumingit si Margot. Timothy, kalimutan na natin yon. Masaya na sana si Margot dahil kay Taylor, pero nang kausapin siya ni Timothy, ay bigla siyang nabanas. Bakit mo ako tinatawag na Timothy? Tumaas naman ang kilay ni Margot na tumingin sa lalaki. Bakit? Hindi yan ang pangalan mo? O baka naman gusto mong tawagin kitang Mr. Jones? Mas gusto kong tinatawag mo akong Tim. Close ba tayo, Mr. Jones? Napaisip si Margot habang nakahawak sa baba. Sa pagkakaalala ko kasi, ay magkaaway tayo. Mahina lang na sinabi iyon ni Margot para hindi marinig ng bata. Bakit hindi si Jade ang pagsabihan mo na tawagin kang Tim? Total, mukha naman kayong close. Napatingin pa ang babae sa kanilang dalawa, habang ang bata ay busy sa pagkain ng prutas. Nagsiselos ka ba? Hindi napigilan ni Margot ang matawa. Bakit naman ako magsiselos, ha? Sa tingin ko wala naman akong dapat ipagselos. Magsasalita na sana si Timothy nang mag-ring ang cellphone niya. Excuse me. Tumayo na si Margot para sagutin ang tumawag. Lihim namang tumingin si Timothy sa kanya pero hindi niya iyon nakita dahil nakatalikod na siya. What? Kailan pa? Napakunot ang noo ni Timothy dahil tinakpan pa ni Margot ang bibig na tila bumubulong. Sino kaya ang kausap nito? Okay. Pinatay na ni Margot ang tawag at lumapit sa mga ito. Aalis na muna ako. Babalik ako mamaya. Sweetheart, may gusto ka bang pasalubong mula kay Mommy? Kahit na ano na lang po, Mommy. Okay, sweetheart. Saan naman ang punta mo? Ang aga pa. Paki mo ba? Kung maaga ka rin namang umaalis, di naman kita tinatanong Di ko nga rin tinatanong kung gabi ka na umuuwi. I am not minding your business. Kaya ganoon ka din sana. Ngumiti namang tumingin si Margot kay Taylor. Bye, sweetheart. See you later. Lumapit pa si Margot sa bata at hinalikan ito sa pisngi at umalis na nga. Nang makaalis na siya ay hindi niya alam na sinundan pala siya ni Timothy. Nasa loob ng sasakyan si Timothy habang nakatingin kay Margot na papasok sa isang cafe.
Salamin lang ang dingding ng cafe, kaya nakikita niya ang loob. Kumunot ang noon niya nang makita na may isang lalaki na yumakap dito. Sino ang lalaking yan? Kahit na hindi magkasundo, sina Timothy at Amber, ay kilala naman niya ang mga taong mahalaga sa buhay nito. Pero ang lalaking ito ay hindi pa niya nakikilala. Pagkatapos ng mahigpit na yakap, ay mukhang nag-usap ang dalawa at hinawakan pa ng lalaki ang kamay ng asawa niya. Napakuyom na lang siya ng kamao. Hindi naman siya seloso, pero hindi niya alam kung bakit nagsiselos siya ngayon. Sa ilang taon na mag-asawa sila ni Amber, ay alam niyang hindi siya mamahalin ng babae at hindi rin naman niya minahal ang babae. Pero lately, ay may kakaiba na siyang nararamdaman para dito. Simula nang magbago ito, ay unti-unting lumalambot ang puso niya sa babae. Napapatiimbagang na lang si Timothy habang nakikitang nakikipagtawanan ang babae sa kausap nitong lalaki. Hindi na niya natiis pa ang lahat ng nakikita niya, kaya lumabas na siya sa kotse at lumapit sa mga ito. Honey, nandito ka lang pala. Nagulat si Margot nang makita si Timothy na ngayon ay nakatayo sa gilid niya. Mas nagulat siya nang halikan siya nito sa gilid ng labi niya. Sino siya, honey? Kumunot ang noo ni Ace. Honey? Why is he calling you honey, Margot? Kumunot ang noo ni Timothy sa tinawag ng lalaki sa asawa niya. Bakit mo siya tinawag na Margot? Pinanlakihan naman ni Margot ng mga mata ang kaibigan niya. Ace. Tumingin si Ace kay Margot. Siya si Timothy, ang asawa ko. Oh, siya pala ang kinikwento mo sa akin. Anyway, I am Ace, her best friend from States. Kumunot ang noo ni Timothy pero nakipagkamay siya sa lalaki. Best friend from States? Hindi ko alam na may best friend pala siya from States. Kumabog ng mabilis ang puso ni Margot. Hindi siya pwedeng mabuking. Papaano mo naman malalaman kung hindi ko kinukwento sa'yo, di ba? Umikot naman ang mga mata ni Margot. Ano bang ginagawa mo rito? Wala ka bang pasok? Nagulat si Margot nang mahina siyang itulak ni Timothy para makaupo sa tabi nito. Meron pero pwede ko namang bigyan ng oras ang asawa ko at ang kaibigan niya. Muling umikot ang mga mata ni Margot. Hindi ko naman hinihingi ang oras mo, Mr. Jones. Napalabi si Ace dahil natutuwa siya habang nakatingin sa dalawa na parang aso't pusa. Maybe I should go. Napatingin si Margot sa kaibigan niya. Kaagad? Pwede naman tayong lumipat kung saan walang asungot. Parinig niya kay Timothy. Ngumiti si Ace. Maybe next time. Magtatagal naman ako dito sa Pilipinas, kaya marami pa tayong oras. Tawagan na lang kita kapag free ako. Alam mo naman, dadalawin ko pa si Lola. Okay. Ikumusta mo na lang ako kay Lola, ha? Sabihan mo na dadalaw ako kapag may oras ako. Tumango naman si Ace at humalik sa pisngi ni Margot. Marami kang dapat ikwento sa akin. Napailing na lang si Margot. Umalis na rin si Ace kaya lumabas na rin siya. Sumunod naman sa kanya si Timothy. Bakit pa nakabuntot ka sa akin? Sino ang lalaking yun? At bakit ngayon ko lang siya nakita? Narinig mo naman siguro ang sinabi niya, di ba? Kaibigan ko siya. At galing siya ng States, kaya malamang na malamang ay hindi mo pa siya nakikita. Kumunot noo si Margot. Nang hawakan ni Timothy ang braso niya. Marami na ako naririnig tungkol sa lalaki mo, Amber. Pero di ko pinapansin dahil nagkasundo na tayo nang walang pakialamanan. Pero ayoko masaktan si Taylor kapag nalaman o nakita niya na ang mami niya ay may kasamang ibang lalaki. Tumupad ka sa usapan natin. Umalis na si Timothy at naiwan si Margot na maraming tanong sa isip. Lalaki? Si Amber? May lalaki? Earth to Timothy! Earth to Timothy!
Nabalik sa ulirat si Timothy nang pumalakpak ang kaibigan niyang si Khaled sa harap ng mukha niya. Kanina pa ako nagsasalita pero wala naman pala akong kausap. Ano bang iniisip mo? Buti at hindi ka nalunod sa lalim ng iniisip mo. I don't know, Khaled. Napakunot noo si Khaled nang guluhin pa ni Timothy ang buhok nito. Hindi ko na naiintindihan ang nararamdaman ko para kay Amber. Nagtataka na si Khaled sa kaibigan niya. Anong ibig mong sabihin? Seryosong nakatingin si Timothy sa kaibigan niya. I think I am falling in love with her. Napakurap-kurap si Khaled. Wait, si Timothy Jones pa ba ang kausap ko ngayon? Tumaas ang sangkilay ni Timothy habang nakatingin sa kaibigan niya. Akala ko ba ay wala kang planong ma-in love sa asawa mo? Lalo na at malinaw ang usapan nyo na kaya lang kayo nagpakasal ay dahil sa kasunduan nyo. And after all these years, 8 fucking years ay ngayon mo lang siya minahal? Tumango naman si Timothy. Bakit? Anong nangyari? Napabuntong hininga si Timothy at napasandal sa swivel chair niya. Nagsimula lang naman tong nararamdaman ko. Pagkatapos namin mag-away. Natawa naman si Khaled. Palagi naman kayo nag-aaway ah. Umiling si Timothy. Almost a month na kaming hindi nag-aaway ni Amber. Almost a month? What? That's a miracle, bro. Halos araw-araw kasi kung mag-away ang dalawa, lalo na nang pinanganak ni Amber ang anak nilang si Taylor. Walang plano ang babae na bigyan ng anak si Timothy, pero dahil sa kalasingan ng babae, ay nabuo ang kanilang anak. Gusto pa nga sana niyang ipalaglag ang bata pero hindi pumayag si Timothy. Yun na nga. Pagkatapos nun, umalis siya. At sa pagbalik niya ay parang nagbago siya. Alam mo yun, parang hindi siya ang Amber na asawa ko. Pakiramdam ko, ibang tao siya. Natatawa naman si Khaled. Imposible naman na ibang tao siya, bro. Unless may kagambal siya. Umiling si Timothy. No, sa pagkakaalam ko, nag-iisang anak lang si Amber. Then, mali ang hinala mo na ibang tao siya. I don't know, bro. Nakilala ko kasi ang kaibigan niya at tinawag siyang Margot. Margot? Bakit naman siya tatawaging Margot? Yun na nga ang pinagtataka ko. Seryosong tumingin si Timothy sa kaibigan niya. Gusto kong imbestigahan mo kung sino ang ace na ito, Khaled. Ipinakita ni Timothy ang picture ng lalaki na kinuha niya kanina sa cafe. Pakiramdam ko, nasa kanyang sagot ng lahat. Gusto kong malaman kung sino siya at ang mga taong malalapit sa kanya. Fine. Babalitaan kita agad kapag may nahanap ako. Thanks, bro. Habang pababa ng hagdan si Margot, ay nadidinig niya ang tawa ni Taylor. Parang may kalaro ito. Nang makarating na siya sa sala, ay doon niya nakita kung sino ang kausap nito. Nakita niya ang kanyang mommy at daddy na matagal niya nang hindi nakikita. Mommy, look! Nandito sina lolo at lola! Sabi ni Taylor. Ito ang unang nakapansin sa kanya. Napatingin naman ang mommy ni Margot sa kanya. Kinakabahan siya. Alam niyang kamukha niya si Amber at kinakabahan siya dahil baka malaman ng ina niya na hindi siya si Amber. Ina pa rin naman niya ito kaya alam nito ang pinagkakaiba nila ni Amber. Amber, honey! May pasalubong kami sa'yo ng daddy mo. Kinuha ni Arabel ang isang paper bag at binigay kay Margot. It's your favorite! All these years, ang akala ni Margot ay napatawad na niya ang ina. Pero hindi pa rin pala. Iba pala kapag nagkaharap na sila. Thanks, Mom. Tumingin si Margot kay Taylor. Sweetheart, pwede bang iwan mo muna kami? Mag-uusap lang kami ng lolo at lola mo. Tumango naman ang bata at umalis kasama ang yaya nito. Mabuti naman at okay na kayo ni Taylor. Tanggap mo na ba siya?
Hindi naman nakasagot si Margot. Well, wala namang kasalanan ang anak mo, Amber. Alam kong hindi mo nagustuhan na pinakasal kita kay Timothy. But it is the only way para maisalba ang kumpanya natin. Natawa si Margot, dahilan para magtaka ang ina niya. Hanggang ngayon pala, ay mas mahalaga pa rin sa inyo ang pera kaysa sa kaligayahan ng sarili niyong anak. Ayaw niyong magmukhang kawawa sa harap ng mga tao. Ano bang pinagsasabi mo, Amber? Ipinaliwanag ko naman sa'yo ang lahat, di ba? Hindi pala lahat ng ina ay kayang tignan ang pagkakaiba ng mga anak niya. Look at me in my eyes. Mom, who am I? Tinitigan ng mabuti ni Arabel si Margot sa mga mata. Ang ama niya ang unang nakapansin. Margot, Ngumisi si Margot sa kanyang ama. Hi, Dad. Nanlaki ang mga mata ni Arabel. Margot? Sa ina naman ni Margot siya ngumisi. Hi, Mom. Long time no see. Miss me? Hindi makapaniwala si Arabel na kaharap niya ngayon ang anak na matagal niya nang itinakwil. Anong ginagawa mo rito? Nasaan si Amber? Nandito ka ba para maghiganti? Sa kabila ng ginawa niyo sa akin, ni minsan, hindi ko naisip maghiganti. Nasaan si Amber? Umiling at nagkibit balikat si Margot. Hindi ko alam. It's almost a month simula nung humingi siya ng tulong sa akin. Tulong? Anong klaseng tulong? Ngumisi na nakakapang-insulto si Margot sa kanyang ina. Para makatakas sa sitwasyon na binigay niyo sa kanya. Alam niyo bang naging miserable si Amber dahil sa ginawa niyo? Galit namang nakatingin si Arabel kay Margot. Hindi mo alam kung anong sinasabi mo, Margot. Lahat ng ginawa ko ay para kay Amber. At anong miserable? Marangya nga ang buhay niya at hindi siya naghihirap ngayon. Natawa si Margot at pumalakpak. Yan, para kasi sa inyo ay pera lang ang mahalaga. May nakakalimutan kayo kung ano ang pinakamahalaga sa mundo, Mom. Dapat pala ay Mrs. Vega na ang itawag ko sa inyo. Kasi hindi niyo naman ako anak, di ba? Kasi nga, itinakwil yun ako, di ba? Pag-ibig ang mahalaga, Mrs. Vega. May sariling buhay si Amber at karapatan niyang piliin kung ano man ang gusto niya. Pero hindi niyo siya binigyan ng pagkakataon. Galit siyang dinuro ni Arabel. Noon pa talaga! Suwail ka na! Bakit? Papakain ka ba ng pag-ibig na yan? Napapailing na lang si Margot. Alam mo kung ano ang hindi ko pinagsisisihan sa mundong to? Iyon ay ang umalis ako sa poder mo. Kasi kung hindi ako umalis, ay baka ako na ang pinakasal mo kay Timothy. At ang buhay ko ay naging miserable. You don't deserve to be our mother. Sinampal ng malakas ni Arabel si Margot na siya namang nakita ni Timothy. Mom, bakit niyo sinampal si Amber? Napakurap-kurap si Arabel dahil hindi nito inaasahan ang pagdating ni Timothy. I didn't mean it. Ngumisi naman si Margot. Yeah, right? Makakaalis na kayo sa pamamahay ko. You are not welcome here. Umalis na si Margot habang naiwan namang nagtataka si Timothy. Nagtataka siya at napapatanong sa isip kung ano ang pinag-awayan ng mag-ina, lalo na at close naman ang dalawa. Nang makapasok si Margot sa kanyang kwarto, ay napaiyak na lang siya. Hanggang ngayon ay wala pa ring pagmamahal ang ina niya sa kanya. Kumatok si Timothy sa kanyang kwarto at pumasok. Mabilis niyang pinunasan ang luha. Amber, anong nangyari sa inyo ng mami niyo? Bakit kayo nag-away? Kumuha ng baso si Margot at nagsali ng alak at inisang lagok ito. Wala ka nang pakialam doon. Lumapit si Timothy sa kanya. May karapatan pa rin naman siguro akong malaman. Lalo na't asawa mo ako. Tumaas ang kilay ni Margot na nakatingin sa lalaki. Ano bang silbi kung sasabihin ko sa'yo? Bakit? Maniniwala ka ba? Kakampihan mo ba ako? Sa away pa nga lang namin ni Jade, siya na ang kinampihan mo eh.
Natawa na lang ng mapakla si Margot. Pare-pareho lang kayong lahat. Kahit ang nag-iisang tao na akala ko kakampi ko, nagsisinungaling sa akin. Hindi ko na alam kung sino pa ang pagkakatiwalaan ko. Nagulat at hindi nakagalaw si Margot nang yakapin siya ni Timothy. Ako, kakampi mo ako. Kumalas si Timothy at sinapo ang mukha ni Margot. Kahit kailan, ay hindi ako magsisinungaling sa'yo. Dahil mahal kita. Mas lalong nagulat si Margot sa kanyang narinig. Mahal na mahal kita, honey. Napaiyak na lang si Margot. Masaya siyang marinig iyon mula kay Timothy. Pero at the same time ay nasasaktan din siya dahil alam niyang hindi para sa kanya ang mga salitang iyon. Para iyon sa asawa nito, si Amber na kanyang kakambal at hindi siya. Mahal na mahal kita, okay? Hinaplos ni Timothy ang mukha ng babae. Pinupunasan niya ang mga luha nito. Mahal na mahal din kita, Tim. Napangiti na lang si Timothy at dahan-dahang inilapit ang mukha nito kay Margot. Ipinikit niya ang mga mata at hindi nagtagal ay naramdaman na rin niya ang malambot na labi ng lalaki. Para siyang nalasing sa matamis nitong halik hanggang sa hindi na nga niya napigilan ang sarili. Tuluyan na niyang ipinaubaya ang sarili sa lalaki. Pagkatapos ng may nangyari sa kanila ay naging maayos na ang kanilang relasyon. Nagiging masaya na silang kasama si Tyler, na ngayon ay tuluyan ng giniba ang pader na ginawa nito. Masaya si Margot, pero may parte sa kanyang puso na natatakot dahil alam niya na ilang sandali na lang ay mawawala sa kanya ang mag-ama. Lalo na at sa simulat sa pool pa lang ay hindi na niya pagmamay-ari ang dalawa. Alam niyang isang malaking kasalanan ang ginagawa niya ngayon. Inaagaw niya ang pamilya ng kanyang kakambal. Pero anong magagawa niya kung napapamahal na siya sa dalawa? Napapailing na lang siya at pilit na inalis iyon sa kanyang isip. Saka na lang niya iisipin ang mga iyon kapag dumating na. Sa ngayon ay gusto na muna niyang i-enjoy ang mga araw na kasama niya sina Timothy at Tyler. Mukhang malalim ang iniisip mo, mahal ko. Sabi ni Timothy, sabay halik sa pisngi ni Margot. Hindi naman. Masaya lang ako na magkakasama tayong tatlo. Ngumiti naman si Timothy at nilagay ang baba sa balikat ni Margot. Ako rin, babe. Hindi ko inaasahan na magiging gando tayo kasaya. Mahal na mahal kita, hon. Napangiti si Margot. Mahal na mahal din kita, Tim. Kahit na anong mangyari, ay lagi mong tatandaan na mahal ko kayo ni Taylor. Kayo ang nagbigay ng kulay sa buhay ko. Tandaan niyo yan. Napakamot ng noo si Timothy. Bakit pakiramdam ko nagbibiling ka? Aalis ka ba? Hindi no. Saan naman ako pupunta? Hinaplos ni Margot ang mukha ni Timothy. Kahit nawala na ako, ay mananatili pa rin ang pagmamahal ko sa inyo ni Tyler. Nakatitig ng maigi si Timothy sa babae. May gusto ka bang sabihin sa akin, hon? Ibinuka ni Margot ang bibig at saka muling itinikom. Ngumiti lang siya. Mahal kita, Tim. Mahal na mahal. Nakatitig lang si Timothy sa kanya. Sasagot na sana siya nang marinig nila ang boses ni Taylor. Daddy, Mommy! Halina po kayo! Kumaway naman si Margot sa bata. Okay, sweetheart. Hinawakan ni Margot ang kamay ni Timothy. Let's go. Sabay silang pumunta sa swimming pool at nakipaglaro kay Taylor. Napagdesisyonan kasi nila na magbakasyon na silang tatlo lang. Hindi pumayag si Margot na kasama ang yaya ni Taylor at pumayag naman doon si Timothy. Gusto mo ba ba, sweetheart? Tanong ni Margot kay Taylor, nakakaubos lang ng kinakain. Umiling naman ang bata. No na po, Mommy! Busog na po ako! Sobra! Hinampas pa ng bata ang tiyan nito.
Natawa na lang si Margot at bahagyang pinisil ang mukha nito. Ikaw, Tim? Gusto mo bang kumain? Umiling naman si Timothy. Hindi na, Han. Ikaw nang kumain lalo na hindi ka pa kumakain dahil inaasikaso mo kami ni Taylor. Masaya akong pagsilbihan kayo. Napatingin si Margot sa kanyang cellphone nang mag-ring ito. Nagulat siya at bumalatay ang kaba sa kanyang dibdib nang makita ang pangalan ni Amber. Napatingin si Timothy sa cellphone ni Margot. Hindi mo ba sasagutin, Han? Sandali lang. Sasagutin ko lang. Lumayo naman si Margot at sinagot ang tawag. Amber! Bakit ngayon ka lang tumawag? Alam mo bang ilang beses kitang tinawagan pero hindi kita makontak? Nasaan ka ba? Nawala ang kaba at inis niya sa kakambal nang marinig niya ang paghikbi nito. Amber? Umiiyak ka ba? Pwede ba tayong magkita, Twinnie? Biglang kinabahan at nag-alala sa boses ng kakambal si Margot. Sige, tatawagan kita kapag nakabalik na kami ng Maynila. Pinatay na rin nito ang tawag. Napaisip ng mabuti si Margot kung ano ang nangyari sa kanyang kakambal at isang buwan na itong hindi nagparamdam. You okay, Han? Napatingin si Margot sa likod niya. Sa lalim ng iniisip niya ay hindi niya namalayan na nasa likod na pala niya si Timothy. Pilit na ngumiti si Margot sa asawa. Nang makabalik sa Maynila, si Margot ay kaagad niyang tinawagan ang kakambal at nakipagkita rito. Sumakay siya ng taxi at nagpahatid sa address na sinabi ni Amber. Busy siya sa pakikipag-text niya kay Amber, kaya hindi niya namamalayan na ibang daan na pala ang dinadaanan ng taxi. Nang mapatingin si Margot sa salamin, ay bigla na lang ngumisi ang taxi driver at hindi na niya alam kung ano ang mga sumunod na nangyari dahil nawalan na siya ng malay. Bro, hindi ka maniniwala sa mga nalaman ko. Sabi ni Khalid kay Timothy. Dahil on leave pa rin si Timothy, ay pumunta si Khalid sa bahay niya. Nagtataka nga siya dahil nagmamadali si Margot na umuwi ng Maynila. Pero ang sabi nito ay kakausapin lang nito ang mga magulang nito. Tama nga ang hinala mo. Ang babaeng kasama mo ng mahigit 1 buwan ay hindi ang asawa mong si Amber, kundi si Margot, ang kakambal niya. Nagulat si Timothy sa kanyang nalaman. What? Ibinigay ni Khalid ang isang envelope na ang nilalaman nito ay ang mga picture ni Margot at Ace na magkasama sa iisang eskwelahan. Sabay na nag-graduate at may iba pang picture ang dalawa na magkasama sa beach, restaurant at iba pa. Siya si Ace, ang matalik na kaibigan ni Margot Vega. Magkakambal sila ni Amber, pero lumayas noon si Margot at pumunta sa ibang bansa. Sa galit ng mami niya, ay itinakwil siya at simula noon ay si Amber na lang ang anak nito. Napakurap-kurap si Timothy. May duda na siya na ang babaeng kasama niya nitong mga nakaraan ay hindi ang asawa niya. Pero iba pa rin pala kapag ang katotohanan na mismo ang sumampal sa kanya. Pero, bakit siya nagpapanggap na si Amber? Nagkibit balikat naman si Khalid. Hindi ko rin alam. Hindi kaya nagiganti siya? Napailing si Timothy. Wala akong nararamdamang paghiganti sa pinapakita niya sa amin ni Taylor. Ang totoo ay, mas naging asawa at mami pa siya sa amin ni Taylor kaysa kay Amber. Maraming tanong ang bumabagabag sa isip ni Timothy, pero may nag-iisa siyang tanong ngayon. Kung si Margot ang kasama namin, ay nasaan si Amber? Umiling si Khalid. Hindi ko rin alam eh. Yan ang aalamin ko pa. Biglang bumukas ang pinto at nagulat sila nang makita si Margot o si Amber. Ewan. Simula nang malaman ni Timothy ang tungkol kay Margot, ay nalilito na siya kung sino sa dalawa ang babaeng kaharap niya ngayon. What happened to you?
Gulat na tanong ni Khalid nang makalapit sa kanila si Amber. Puno ng pasa ang mukha nito, pati na rin ang katawan nito. Putok din ang labi. Amber, Bulalas naman ni Timothy. si Amber yan? Tanong ni Khalid. Hindi sumagot si Timothy sa tanong nito. Nararamdaman niyang hindi si Margot ang kaharap niya ngayon dahil wala siyang nararamdaman habang kaharap ang babae ngayon. Hinawakan ni Amber ang braso ni Timothy. Tulungan mo ko, Timothy. Tulungan mo akong iligtas si Margot. Umiiyak na sambit nito. Kumunot ang noo ni Timothy. Anong ibig mong sabihin? Nasaan ba si Margot? Napahigbi si Amber at napasuklay sa buhok. Hindi ko ginusto ang mapahamak siya. Ang akala siguro ni Franz ay ako si Margot. Dapat kami magkikita pero hindi siya nakarating sa tagpuan namin. Kaya naman, kinutuban na ako na baka may nangyaring masama sa kanya. Nakatanggap ako ng text mula kay Franz na nasa kanya si Margot. Hinawakan ni Amber ang braso ni Timothy. Tulungan mo ko, Timothy. Nagmamakaawa ako sa'yo. Iligtas mo ang kakambal ko. Nagkatinginan na lang sina Khaled at Timothy. Nagising si Margot mula sa mahimbing na pagkakatulog. Nakaupo siya sa isang upuan. Tatayo na sana siya nang mapansin niyang nakatali pala ang mga kamay niya sa likod. Napatingin siya sa paligid. Hindi niya alam kung nasaan siya. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang lalaki. Tangina! Magkamukha talaga kayo ni Amber. Nagtataka si Margot. Kilala mo si Amber? Ngumisi ang lalaki. Oo naman eh. Ako lang naman si Franz. Ang karelasyon ng kakambal mo. Nagulat si Margot sa kanyang nalaman. Karelasyon? Papaanong naging magkarelasyon kayo? Gayong may asawa at anak na siya. Napaka-inosente mo naman eh. Hindi porke may asawa at anak na, ay hindi na pwedeng magkaroon ng kabit. Naupo ang lalaki sa bakanteng upuan. Di naman lingid sa kaalaman mo na hindi siya masaya sa lalaking yon. Ako ang totoo niyang mahal, kaya kahit kinasal na sila, ay pinagpatuloy pa rin namin ang aming relasyon. Sa akin lang naman siya nagiging masaya. Hindi makapaniwala si Margot. Sinabi niya sa'yo na binugbog siya ng asawa niya. Tumawa ang lalaki. Hindi totoo yon. Make-up lang yon. At umaacting lang ang kakambal mo para maniwala ka. Gusto kasi niya na mag-unwind at makasama ako ng matagal nang walang sagabal. Alam mo na, pasulyap-sulyap lang kasi ang pagkikita namin. Kung sinasabi mong ikaw ang mahal ni Amber, ay anong ginagawa ko rito? Kumuha ng sigarilyo ang lalaki at sinindihan ito. Ay, nagbago kasi ang kapatid mo. Hindi ko alam kung bakit sa ilang araw na magkasama kami ay nagbabago na siya. Gusto na niyang umuwi at makasama ang mag-ama niya. Ngayong kahit kailan ay hindi naman niya minahal. Maraming tanong ang gumugulo sa isipan ngayon ni Margot. Kung karelasyon ka ng kakambal ko, si Taylor, anak ba talaga ni Timothy si Taylor? Ibinuga ng lalaki ang usok ng sigarilyo. Nagdududa ka ba? Hindi ba halata sa muka? Hindi man umoo ang lalaki, ay nakahinga ng maluwag si Margot dahil sigurado siya na masasaktan lang si Timothy kapag nalaman nito na hindi pala niya totoong anak ang batang inaruga at minahal nito na si Taylor. Ano bang kailangan mo sa akin? Alam mo naman na hindi ako si Amber. Ngumisi ang lalaki. Simple lang. Gusto kong bumalik sa akin si Amber. Kung talagang ayaw na sa'yo ng kapatid ko, hayaan mo na siya. Biglang nagalit ang lalaki at hinampas ang mesa. Hindi. Akin lang si Amber. Hindi ako papayag na pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa kanya, ay para na lang niya akong itatapon na parang basura. Kumabog ng mabilis ang puso ni Margot. Natatakot siya sa maaaring gawin sa kanya ng lalaki,
lalo na at nakikita niya ang galit sa mukha nito. Tumayo na ang lalaki. Maghintay ka lang. Kapag nalaman niyang nasa akin ka, papayag siyang sumama na sa akin. Muling lumabas ang lalaki. Hindi makakapayag si Margot na mapunta ang kakambal niya sa lalaking baliw na yon. Kailangan niyang makatakas dito. Pinagkiskis niya ang kanyang mga kamay. Noong nasa stage siya, ay nag-aral siya tungkol sa mga ganitong sitwasyon. Kailangan niyang mag-aral kung papaano protektahan ang sarili, lalo na at mag-isa lang siya sa States noon. Nang makalas na ang tali sa kamay niya, ay dahan-dahan siyang naglakad. Sa pagbukas niya ng pinto ay bumungad sa kanya si Amber. Kaagad siyang niyakap ni Amber. Salamat sa Diyos at ligtas ka, Margot! Kumalas si Margot at sinapo ang mukha ni Amber. Anong nangyari sa'yo? Sinong may gawa nito sa'yo? Ang Franz ba na yon? Hindi na importante yon. Ang mahalaga, makatakas na tayo rito. Tumango na lang si Margot at aalis na sana sila nang biglang bumukas ang pinto at pumasok si Franz. Ngumisi ang lalaki habang may hawak na baril. Sinasabi ko na nga ba hindi mo matitiis ang kakambal mo, Amber. Mas mabuti pang siya ang piyagin ko kaysa ang mag-ama mo. Umiiyak na si Amber. Itinago naman ito ni Margot sa kanyang likod. Pakawalan mo na kami, Franz! Ayoko na! Tumawa ang lalaki. Para na itong mababaliw sa kanilang paningin. Ayaw mo na. Pagkatapos mo akong pakinabangan, itatapon mo na lang ako na parang basura. You know that I have a great life, Amber. Pero nasira ang lahat ng yon nang dahil sa'yo. Nang dahil sa pagmamahal ko sa'yo. Sigaw ng lalaki. Kinakabahan si Margot pero pinili niyang magpakatatag para sa kanila ng kanyang kakambal. Huwag mo na siyang pilitin pa. Kahit na sumama sa'yo si Amber, ay hindi naman kayo magiging masaya dahil hindi na siya masaya sa'yo. Wala akong pakialam. Napapikit ng mariin si Amber nang itutok ang baril sa kanila. Hindi ako papayag na mag-isang hindi sasaya sa buhay. Sabay kaming naging masaya kaya sabay kaming magdudusa sa buhay. Nanlaki ang mga mata ni Margot nang kalabitin ng lalaki ang baril. Ipinikit na lang niya ang mga mata para sa susunod na mangyayari. Pero napadilat siya ng mga mata nang umikot siya. Lumabas ang dugo mula sa bibig ni Amber. Nanginginig ang katawan ni Margot nang mapayakap na lang sa kanya ang kakambal. Wala na itong lakas kaya sabay silang naupo sa malamig na sahig. Pumasok naman ang mga pulis at dinampot si Franz. Kaagad din namang lumapit sa kanila si Timothy at Khalid. Amber, please! Kumapit ka! Huwag mo kong iiwan! Kaagad na sinakay sa ambulansya si Amber. Habang nakahiga, ay napahawak siya sa kamay ni Margot. Margot, kakambal ko! Umiiyak na niyakap ni Margot ang kamay ni Amber. Huwag ka muna magsalita, Amber. Ipunin mo ang lakas mo. Umiling si Amber. Nararamdaman ko na hindi na ako magtatagal, Margot. Hindi, huwag mong sabihin yan. Hindi mo ako iiwan, ha? Hindi mo iiwan ang mag-ama mo. Hindi ba nangako ka sa akin na kahit na anong mangyari, palagi kang nasa tabi ko? Tinupad mo yan, Amber. Kahit na nasa malayo ako, nararamdaman ko pa rin ang pagmamahal mo sa akin. Tinalikuran na ako ng lahat, pero ikaw, nanatili ka pa rin sa tabi ko. Masaya ako na ikaw ang naging kakambal ko, Margot. Hindi ba sabi ko sa'yo, soulmate forever tayo? Ikaw nang bahala sa mag-ama ko, Margot. Mas minahal mo sila at inalagaan na dapat ako ang gumawa. Ikaw na ang bahala sa anak ko. Sabihin mo sa kanya na patawarin niya ako at mahal na mahal ko siya. Hindi! Ikaw ang magsabi kay Taylor ng ganyan. Ngumiti lang si Amber kay Margot at tumingin kay Timothy. Patawarin mo ako, Timothy, sa lahat ng nagawa ko. Sinubukan ko naman na mahalin ka pero
Hindi talaga natuturuan ng puso. Ikaw na ang bahala kay Taylor at sa kakambal ko. Alam kong mahal na mahal mo siya. Hinawakan ni Amber ang kamay ni Timothy at Margot at pinagdikit ito. Kayong dalawa ang nakatadhana para sa isa't isa. Mahal na mahal ko kayo. Ipinikit na ni Amber ang mga mata niya at doon na rin tumigil ang pagdibok ng puso niya. Isinisigaw ni Margot ang pangalan ng kakambal niya, pero kahit na anong paggising niya rito ay hindi na ito magigising habang buhay. Kasalanan ko to. Napatingin si Timothy kay Margot dahil sa kanyang sinabi. Kung sana hindi ako lumayas noon, ay sana ako ang pinakasal sa'yo. Hindi sana masisira ang buhay ni Amber. Napahilamos sa mukha si Margot habang umiiyak. Hindi lang sana ako naging selfish noon. Niyakap siya ni Timothy sa balikat nito. Wala kang kasalanan, Margot. Wala naman sa atin ang may gusto ng mga nangyari. Ang magagawa na lang natin ay maging masaya at subukan mag-move on. Inihilig ni Margot ang kanyang ulo sa balikat ni Timothy habang nakatingin sa kabaong ng kanyang kakambal. Marami ang nagulat nang malaman na may kakambal pala si Amber maliban sa kanyang pamilya. Mommy Margot? Napaupo ng maayos si Margot at napatingin kay Taylor na tumabi sa kanya. Pwede niyo po ba ako samahan matulog? Of course, sweetheart. Alam na rin ni Taylor ang lahat dahil wala silang nilihim sa bata. Dinala niya na ito sa kwarto nito. Mommy Margot, di mo naman kami iiwan gaya ni Mommy Amber, right? Ikaw na po ang magiging bago kong mommy, right? I don't know, sweetheart. Baka kasi ano pa ang masabi ng iba kung ako ang papalit sa mami mo. Hindi ko lang siya kapatid. She is my twin sister. Mas iisipin mo ba talaga ang iisipin ng iba? Kaysa sa kaligayahan nating lahat? Napalingon si Margot sa likod at hindi niya namalayan na sumunod bala sa kanila si Timothy. Naupo ang lalaki sa kanyang tabi. Mahal ka namin ni Taylor, Margot. Kaya sana, huwag mo rin kaming iiwan. Napaiyak na lang si Margot. Pero ano na lang ang sasabihin ng ibang tao? Umiling si Timothy. Wala akong pakialam sa kanilang sasabihin. Mas may pakialam ako sa kasiyahan nating tatlo. Sana isipin mo muna ang kaligayahan natin, bago mo isipin ang iisipin ng ibang tao. Tayo naman ang magsasama at hindi sila. Hinawakan nito ang kamay ni Margot at mahina itong pinisil. Kung gusto mo ay lumayo tayo. Pumunta tayo sa lugar kung saan walang tao na nakakakilala sa atin. Nang sa gayon ay maging malaya tayo at masaya. Let's all be happy. Kagaya na lang ng gusto ni Amber para sa atin. Napatingin si Margot kay Taylor nang hawakan ang kamay niya. Yes, Mommy Margot. Kahit saan po tayo, basta magkakasama po tayong tatlo. Mahal na mahal ka po namin. Niyakap ni Taylor si Margot at ganoon din ang ginawa ni Timothy. Nag-iiyakan silang tatlo. Hindi na alam ni Margot kung ano ang gagawin, pero isa lang ang alam niya. Hindi niya kayang lumayo sa mag-amang ito at mahal na mahal niya na ang mga ito. Tama ang sinabi ni Timothy. Susundin niya ang sinasabi ng puso niya at ang kagustuhan niyang makasama ang dalawa. Lalo na at pati ang mga ito ay gusto silang mabuo. Margot, anak. Napatingin si Margot sa kanyang ina. Anak niyo na ako, kasi wala na ang paborito niyong anak. No, Margot. Patawarin mo ako kung hindi ko naparamdam sa iyo ang pagmamahal ng isang ina. Patawarin mo ako sa lahat. Ngayon ko lang na-realize ang lahat.
Napasinghot si Arabel. Bago mangyari ang lahat, nagkausap na kami ni Amber at sinisisi niya ako sa lahat ng nangyari sa buhay niya. At tama ka. Ako ang may kasalanan kung bakit niya ito sinapit. Hindi ko naman kasi inaasahan na mangyayari ito sa kanya. Akala ko gaganda ang buhay niya. Napahilamos sa mukha si Arabel. Ginawa ko lang naman ang akala kong tama. Gustong maiyak ni Margot pero pinigilan niya at taas noong tumingin sa kanyang ina. Alam mo kung ano ang tama, Mrs. Vega? Ang tama ay palagi mong piliin kung saan magiging masaya ang anak mo. Hindi sa kung saan ka magiging masaya. Sana maging aral sa'yo to. Huminga ng malalim si Margot at napakurap-kurap para hindi maiyak. Hindi ko masasabing napatawad na kita. Pero malay mo, balang araw. And knowing Amber, alam kong napatawad ka niya na. Mahal ka nun eh. Alam naman natin na mabait si Amber. Tumalikod na si Margot at iniwan ang kanyang ina na umiiyak. Pagkatapos ng ilang araw, ay nalaman na lang nila na nagpakamatay si Franz sa kulungan nang malaman nito ang pagkamatay ni Amber. Pagkatapos ilibing ni Amber, ay napagdesisyonan nila ni Timothy na sa ibang bansa na manirahan kung saan walang nakakakilala sa kanila. Doon sila nagpakasal at bumuo ng pamilya. Biniyaan sila ng 2 pang anak at ang isang anak naman nila ay pinangalanan nilang Amber para sa alaala ng kanyang namayapang kakambal. Nasa huli talaga ang pagsisisi. Kahit na anong gagawin natin, ay pag-isipan natin ito ng mabuti. Lalo na kung alam natin na doon magbabago ang takbo ng buhay natin. Wala sa pera ang kasiyahan ng isang tao. Yes, money can buy everything, pero hindi ang puso at pagmamahal.